Sa hinaba-haba ng biyahe ng kaisa-isang babaeng taxi driver ng General Santos City sa Mindanao, sa wakas, ang kanyang puso dumating din sa takda nitong destinasyon, sa kanyang AFAM. Dito sa General Santos City sa Mindanao, may kaisa-isang babaeng namamasada. Siya ang taxi driver at byuda na si Teresa. Nung nag-apply kasi ako, nagulat pa yung opisina. Ang tanong, sino mag-a-apply? Asawa mo? Sabi ko, hindi po. Ako. Pero sa dinami-rami ng naging pasahero niya, may isang pinaka-nasabik siyang sunduin. Smiling kayong person. Matyaga niya itong hinintay sa airport hanggang sa nakita na niya ito at sinalubong ng mahigpit na yakap. Ang kanya raw kasing passenger prince, ang ka-MU o mutual understanding niyang AFAM. Welcome to the Philippines again. I started visiting the Philippines in October 2019 for the first time. The first reason was meeting a friend. Sakay na sa biyahe to forever. Si Teresa, happily married daw noon. Pero taong 2013, siya'y nabiyuda. Kaya naging solo parent sa mga anak. Hindi ako naghanap ng lalaki para mahipsan ang kalungkutan ko. I struggle na kailangan mag-work ako. Naging janitress at sales clerk hanggang naisipan niyang mag-U-turn at mag-change ng career. Taxi driver. Gusto ko yung may freedom. Gusto ko makamit ng ibang tao. Sabi ko, ma'am, may bakante po ba kayong taxi? Mag-a-apply po ako. Sino mag-a-apply? Asawa mo? Sabi ko, hindi po. Ako. Ha? Ikaw? Sabi ko, bakit po? May discrimination? Sabi niya, wala naman. Nagulat lang ako kasi first time may babae. Tinuro niya yung sasakyan na ipa-test drive ako. Nag-test drive naman po ako. Ang mga pasahero, madalas daw nagugulat sa kanya. What happened, Bella? Bumper ride, sir! Run! Hala, taxi driver babae. Magpa-picture sila. You're looking at me, boy, I can see you, and I know that I'll be a victim of your grabbing papogi moves. Sa loob ng mahigit isang dekada, si Teresa eyes on the road lang daw. Marami nagsasabi na bakit hindi na ako mag-asawa o magka-boyfriend. Sabi ko, wala ko man sa isip ko yan. Tsaka, antayin ko yung tamang tao sa tamang oras. Cause I'm hot mariclara, nagkotseng magara, tumida mekanico. I'm hot mariclara, di basta sa samba, you think I'm maloloko. Hanggang Mayo nitong nakaraang taon, may nagrekomenda sa kanya na magmaneho sa isang German na bibisita sa Gensan, si Alex. Nung naibigay niya na, nag-usap naman kami. Hindi kami nag-meet kasi may nakabook na ako going to Pagadian. Hanggang sa si Teresa, naisipan itong i-chat. Sabi ko, hala, sana yung pasahero ko? Ma-text nga, hi sir, good morning. How are you? When are you coming back to your country? I am free to drive you back in the airport. Sabi niya, I'm here already in Germany. But don't worry, sabi niya, I'll be back on September 29. Gusto ko, ibubuk kita as my taxi driver for the whole month. That's nice, sabi ko sa kanya. Araw-araw kami nag-text. Kamusta? Hi, hello, good morning, how are you? Hanggang sa ang usapan, napunta na raw sa kung saan-saan. Are you single? Oh, yes, I'm single for 11 years. For me, I am single for almost since birth. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, okay, that's nice. I'm a hot mariclara, then you're not dalaga, bro, you should know my worth. Ang German na si Alex, natuloy bumalik ng Gensan. Nagbalik siya kasi meron siyang imimit na friend or lease land na gusto niya mag-farming. Dito na raw sila nag face-to-face for the first time.
Si Teresa, nagpaka-professional muna. Walang intention kasi hindi lang naman siya ang naging pasahero ko na foreigner. Pero sa araw-araw na sila'y magkasama sa biyahe, Na-start ang develop unti-unti, pero hindi ko lang talaga itinodo kay baka masaktan ako tapos hindi niya ako gusto. Mahirap mag-assume, tapos hindi pala. If you think that I'm cheap, like all your other girls, and you act like a creep, ain't never gonna fall for your chick 14. I'll never settle for just within. hanggang nagkamabutihan na raw sila. We exchange saying na I love you, I miss you, I miss you. Siya ang laging nagsasabi nun. Sabi ko, I miss you too. Nakasmile lang po ako. Cause I'm hot, mare clara, la coche magara, donita mecanico. I'm hot, mare clara, di basta sasama, you think I'm a loloko. Matapos ang ilang araw, si Alex bumalik ng Germany. Ayoko pa mag-expect. Malay mo, hindi pala sure. Tapos biglang mag-change ang mind niya. Kasi long distance relationship po yun eh. Hanggang nitong June 11, bumalik na nga siya. At sino pa nga ba ang susundo sa kanya? Smiling kayong person. Kahit wala pa raw silang label, si Teresa na-drive you crazy na sa kanyang emosyon. Niyakap si Alex. Pag magtingin siya sa'yo, ganyan siya yung kilay niya magpataas-taas. Pag nagda-drive ako, hinawakan niya yung kaway ko, tapos kinupa niya, ginahalik siya niya. I like her smile and I like her humor. Hanggang isang araw, si Alex nag-aya na mag-mall. We were walking through the mall and I was looking so at the jewelry. Oh, that's a nice idea. Come, let's have a look. Ang hindi niya inasahan, bigla itong nag-propose. Do you want to marry me? Yes, of course! Sana all ang propose. Yeah, just push it. Hindi ko maintindihan. Ang reaction ko, as in, overwhelmed, masaya. We decided spontaneously, yes. Ang dati walang label, ngayon officially engaged. We're here already. Yeah. Officially kami na. Cause I'm hot, mare clara, la coche magara, donita mecanico. I'm hot, mare clara, di basta sasama, you think I'm a loloko. Sabi ko sa kanya, as long as happy ka at saka happy kayo dalawa, happy naman ako. Tanggap ko sila both, si Sir Alex and si Mama. Sakit sa mata, Diyos ko. Grabe na, Gold. Ang dami. Ilang grams kaya yan? I don't care kung ano ang sasabihin nila. Bago ko siya nakilala, matagal na po akong nagtatrabaho as a taxi driver. Sa ngayon, pinaplano na rin nila ang nalalapit nilang kasal. Sabi niya next year. Pero wala pa kaming exact date na plano kung kailan. I want to live here in the Philippines. It's much more relaxed, the people much more friendly. I like the climate. I like simply everything here. Bilang advanced wedding gift kina Teresa at Alex, Lalakad muna kayo. nag-organize ang aming team ng isang prenup photoshoot para sa kanila. I'm a hot, mare clara, then you're not dalaga, boy, you should know my worth. Sobrang saya-saya. It's completely different than before, but it's nice also. Si Alex, balik Germany na muna. Gaya ng dati, hinatid siya sa airport ni Teresa. Malungkot kasi aalis na naman siya. Anyway, may mga message, mag-text na naman siya. At to continue pa rin kung ano yung meron kami ngayon. Hopefully, much more pa doon. Patuloy mang pumatak ang metro. Si Teresa handa raw maghintay muli sa pagbabalik ni Alex para magkasama nilang tahakin at bunuin ang biyahe nila to forever. Sa sarap ng mga pagkaing ito, tsak na iikot ang iyong tumbong.
sa taas ng kabundukan ng Cordillera. Narito ang mga kwento ng sinaunang ritual at pananalig. Dito, ang kanyaw ng mga Ibaloy ang sagisag ng pasasalamat at pagkakaisa tuwing nagkakatay sila ng baboy. May natanggap kaming blessings at iaalay namin sa mga ninuno namin na pumanaw na. At para masulit nila ito, bawat parte ng baboy, iniluluto nila kahit na ang napakalansang tumbong nito. Si Jomar, paborito raw itong gawing wanas o yung local na bersyon ng sausage. Natutunan ko ito paggawa ng wanas. Bata pa lang kami. Kami na yung inuutusan ng mga elders namin na maglinis ng laman loob. Una munang inihanda ni Jomar ang magsisilbing palaman ng wanas, ang giniling na karne ng baboy, hinaluan ng mga rekado, at tinimplahan ng pampalasa. Ang nilinis na tumbong ang siya raw magsisilbing case o wrapper ng wanas. Para hindi lumabas ang laman mula sa tumbong, tinalian niya ang magkabilang dulo nito. Medyo maselan din tong ating skin eh. Itong casing natin. Kailangan natin himasin para hindi siya pumutok or mapunit. Musikero talaga sa Baguio si Jomar. Para may ekstrang kita, sumideline siya sa paggawa at pagbebenta ng wanas. So this time, kailangan na natin siyang tusukin para iwas ng putok. Hindi siya magpunit or bursting. Para lumabas din yung oil, excess water. Ang wanas, masarap din daw ihawin. Malasa, smoky, flavorful po. The best. Unique yung lasa niya. Habang ang iba naman niyang gawa, i-vacuum seal niya at inilagay sa freezer para maibenta. 500 pesos kada 700 grams. Itong wanas na to, dati natitikman lang sa may Thanksgiving feast or sa watwatan. Ngayon, nilabas ko na sa market. Isa siyang provider ng anong gusto ng mga anak ko na ipoprovide niya. Ang best seller sa kainang ito sa Tondo, hindi raw pwede sa mga masiselan. Ang main ingredient kasi nito, parte ng baboy na masangsang ang amoy. At kapag hindi maayos na nalinis o naluto, kumakapit pa ang lansa nito. Kumakain ka ba ng tumbong o ang large intestines na nakakabit sa butas sa puwet ng baboy? Yucky o yum? Yung mga comment ng mga customer, dito malinis ang tumbong, walang amoy, walang lansa. Una muna itong nilalamas sa asin. Nilalagyan natin asin yung tumbong para mawala yung amoy niya, yung dulas, saka yung lansa. At sa dinurog na tawas. Lalagay po tayo ng tawas para mawala yung baho ng tumbong, saka yung dulas. Hindi pa siya lumalasa, sir? Hindi naman po. Ang tumbong isinalang sa malaking kaldero sa loob ng 45 minuto. Lalagyan natin po ng suka para totally mawala lahat yung amoy niya. Hinango at binanlawan sa malinis na tubig ng 4 na beses. Kailangan po malino yung tubig niya para malinis ng gusto. At muling pinakuluan para lumambot. Lagyan natin ng tubig, asin, sibot, betchin.
ang siyang ipinansasahog sa inihandang sabaw ni Julie. Nagawa naman sa pinakuluang bias ng baboy. Mula 50 to 100 pesos kada serving. Yung iba, kung budget lang yung pera, makakakain sila dito. Bata pa po ako talagang binabalik-balikan na namin ito. Hindi siya malang sa bibig pag kinakain. Basta malambot ko. Bago naghain ng tumbong soup sina Julie at Dante, dati silang mga OFW sa Brunei. Pag-uwi namin dito, nagtayo lang muna kami ng isang kariton. Ang paninda lang namin, champurado, lugaw. Bakit daw hindi kami magtinda ng desado, lechon, kaya nga tubong. Kusan dumarating yung mga customer namin. Dahil sa kanilang pagpupursige, kalaunan nakapagpatayo sila ng sariling pwesto sa Tondo. Pangmasa nga yung pagkain namin, kaya binibigyan kami ni Lord na sumagay kami ng galakis. Malapit naman daw sa bituka ng mga tiga-malolo sa Bulacan ang mga inihahain sa kainan nila Arnie. Lahat kasi lutong bahay, pero ang nagpapa-espesyal daw rito ang main ingredient na tumbong ng baboy. Favorite po namin yung tumbong. Kasi po, nagluto po kasi si Papa. Sarap na sarap kami. Ang katuwang nila Arnie sa paglilinis ng mga ipinamalengkeng tumbong ang kanyang ate Kath. Dapat malinis daw ito ng mabuti para hindi madaling mapanis. Babalik pa rin siya kasi para yung hanggang loob niya malinis po. Kasi pag minsan may dumi-dumi siya sa loob. Pinakuluan ng 2 beses. After 1 hour po, malambot na po siya. At saka iprinito na parang chicharon. Parang chicharong bulaklak din siya. Mayaman ito sa purine content. Maaari din itong mag-cause ng hypertension. Treat this as occasional delicacy. Huwag araw-arawin ang pagkain. At panatilihing malinis ang pagkakaprepare ng pagkain. Di ba po yung menu po namin puro nakaka-high-chat? Binigyan po namin sila ng pineapple. May 20, may 30, 35. Pero ang best seller daw nila ang kanilang spicy hot adobong tumbong. Mas masarap sa baboy, mas masarap sa manok kasi malambot. Dahil patok sa panlasa ng kanilang mga parokyano, sila Arnie kumikita ng 5 digits daw kada araw. Wow! 14 anyos lang daw sila Arnie nung nagka-interes magnegosyo, bagay na itinuro ng kanyang yumaong ama. Sinabi po niya, mas okay daw pong magnegosyo ka. Ikaw mismo yung boss. Ang ipinuhunan niya, panggastos noon, pangmatrikula. Kaya ngayong medyo nakakabawi-bawi na, plano na raw nila Arnie na tapusin ang kanyang pag-aaral. Nakakuha naman na po ako ng pang-sapat na pang-tuition ulit. Dahil po sa negosyo ko, kahit pala yung parte ng baboy na madalas isnabin, may hatid na kabuhayan. Kaya sa susunod na may magtanong ng, kumakain ka ba ng tumbong? Proud mong isagot, oo naman, sarap yan! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.